What's up mga kamaylo? Ito po yung unang video natin kay Dus na umabot lamang ng 4.4 million views. At sinundan natin ang part 2 video na umabot naman ng 2.2 million views. Grabe, dahil makikita nyo naman dito sa asong to kay Dus, matapang talaga siya. Marami na siyang kinagat at talagang hindi nagtitiwala sa akin. Kita nyo kahit masarap na treats ang binibigay ko, hindi niya pa rin kinakain. Hindi talaga madali ang trabahong to dahil talaga namang delikado. Una sa lahat, hindi naman nila patuturuan sa akin to kung nakokontrol nila. At ang nagpahirap sa sitwasyon niya, galing na siya sa ibang dog trainer. Hindi ko alam kung anong approach ang ginawa sa kanya. Nasabi din sa akin ni Sir, kinagat din daw yung dating dog trainer at hindi na binalikan. Maiintindihan natin yan dahil delikado po talaga ang magturo ng matatapang na aso. Kita nyo naman, naka full bite suit ako. Pero sabi ko nga, huwag kayong mag-alala dahil sanay na ako masaktan. Ang dami ko ng kagat to. Ayan, kagat sa daliri ko, butas, kasama yung kuko ko, kinagat din. Ito naman po, yung mga pantal ko sa hita, kita nyo yung mga bakas, malalalim yan kaya ganyan, nagkikeloids. Meron din dito sa palad ko na kung saan wasak yan, kailangan tahiin at category 3. Huwag po kayong mag-alala sa kalusugan ko mga kamaylo, complete vaccine po ko at kada kagat sa akin ng iba't ibang aso, nagpapa-booster shot ako. Balik po tayo dito sa kwento ng asong to. Pinractice ko rin siya at tinrain ko rin siya lagyan ng busal. Napaka-importante niyan kung ang aso natin ay may history ng biting. At ibang klaseng busal ang ginagamit ko o yung muzzle. Kita nyo naman, napakatibay nitong muzzle na to. Hindi po yan basta-basta natatanggal. Soon, magkakaroon tayo nito sa ating Shopee link. Ito na po ang pinali ng bidyong ito. Marami pa po kasing mga tanong ang ating mga kamaylo sa mga naunang video, kaya dito ko na po sasagutin. Tingnan nyo mabuti yung approach ko dito kay Dus. Parang ako na yung amo niya. Hinahalikan ko, niyakap ko, at inihimas ko. Yan po yung mga kulitan at lambingan moment natin na hindi ko napapakita sa mga naunang videos. Umpisaan po natin ang training sa kaliwa at susunod yung kanan. Shake hands. Then, bigay ng masarap na reward. Yung Goodies by Milo natin, yan yung naging brilliant tool ko para mapaamo ko tong asong to. Walang matapang na aso nakakain na dikit sa palad mo. Siyempre, kasama po ang basic obedience kapag nagpaturo kayo dito sa Milo and Friends Dog Training School. Yan yung sit, down, stay, tapos eye contact. Kailangan laging may eye contact yung aso kapag nagtuturo ka. Importante, nakapokus sa'yo ang aso. Binuksan ko yung pinto at hindi dapat siya lumabas. Ngayon naman mga kamaylo, mas mahirap na po ito dahil sa labas ko na pasusunurin si Dus. Alam nyo naman po kapag nasa labas na tayo ng bahay, marami na pong distractions, katulad po ng lugar natin. Eto na po ang ating mga kapitbahay at meron tayong pinatakbo para masanay si Dus na pwede niyang tingnan pero hindi niya pwedeng habulin o tahulan. Nakita nyo naman yung ugali niya nung una. Kapag hindi niya kilala, hahabulin niya, kakagatin niya. Ngayon mga kamaylo, mas delikado na po yung gagawin ko dahil bibitawan ko dito yung tali. Ayan, pinapalay down ko rin siya. Kailangan din makuha ko yung focus niya na nasa akin lang. Stay! Come! Sit! Dahil nga po nasa open community tayo, may mga aso talagang nakakawala dito. Sigurado ako ganyan din sa lugar ninyo. May mga aso talagang nakakawala. At meron pong mga owner yung mga asong yan. Actually, yung mga asong nakakawala dito, lahat yan kilala ko. Diyan po nasasanay yung mga estudyante ko na hindi magwala kapag nakakita ng mga nakakawalang aso. At marami rin po dito ng mga pusa na nakagala. Meron din pong mga owner yan. Ayan mo, yung tapat ng tindahan na yan, sa kanya po yung pusang yan. Kaya dito po sa lugar natin, masasanay po talaga yung estudyante ko na wag manghabol o magwala kapag nakakita ng pusa. Sabi ko, focus ka lang sa akin. O, di ba? Very good si Deus. Very good dog. At pagkatapos ng training namin, syempre lambingan na ulit kami ni Deus. Kaya talaga naman sobra na yung tiwala sa akin ng aso. Tsaka ang advantage ko, marunong po talaga ako bumasa ng body language ng aso. May mga nagsabi din na baka hindi ko daw napapaamo sa loob ng kulungan. Ito po yung video. Makikita nyo dito naka-ears back yung aso tapos kumakawag yung buntot. Oh. Diba? Ang saya-saya niya. Gusto niya pa nga maglaro eh. Sabi ko, stop na tayo kasi kakatapos lang ng training. Tapos pinapasok ko yung kamay ko at bibigyan ko pa siya dito ng Goodies by Milo. Ayan, makikita niyo yung body language niya. Oh. Gustong gusto niya yung treats natin. Wow, sabi ko ang pogi ko. At mga kamaylo ko, ang pinaka-importanting part talaga kapag nagpapaturo kayo ng aso, dapat turuan po kayo kung paano magpasunod ng aso. Isa po sa mga nabasa kong komento, sa mga nauna nating mga videos, paano daw pasusunurin ng owner. Dito sa kopya ng CCTV natin mga kamaylo, grabe yung explanation ko. Talagang madamdami ng explanation ko at talagang pinapaliwanag ko ng gusto, lalo na po dun sa dalawang babae na nakatayo. Sila po ay mga owner din. Nagtataka lang ako mga kamaylo kasi yung dalawang babae na owner ng asong to, si Deus, hindi nagsasalita at hindi umiimik. Yung pala, hindi po pala sila masyado nakakaintindi ng Tagalog dahil mga Englishera sila. Well,
hindi nila ako mahahahihahihaila. Well, ang sinabi ko sa kanila, ganito guys. Guys, please listen carefully. This time, I'll teach you how to read the body language of your dog, and I will teach you how to control your dog's behavior by means of your energy. Maraming salamat po at advance congratulations, Dus. God bless!